mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio. Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate o tumama sa inyo itong reading, baka mag-resonate o tumama sa someone na kakilala nyo. So, pwedeng person nyo mismo, magulang, anak, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, etc. Yung energy, yung gender dito, kung hindi mag-fit sa inyo, di gawin nyo na lang energy. Okay? Kasi minsan may lumalabas babae, lalaki. So, again, kung hindi fit sa sitwasyon nyo, gawin nyo na lang energy. So, ano to? Ito naman, di naman to laging third party, di ba? Pwede naman celebration to. Kaya lang kasi, depende sa lumalabas ng cards. Kasi isipin mo, bakit may problema dito? Saka to? Dito nagmula siguro. Malamang. So, magiging 3 of cups na, 3 of cups. Third party na to. Yung magician kasi, ano yan? With, baliktad dyan, o nakatayo. Magician pa rin naman siya. Kung baga, pwede pa rin siyang may kinalaman sa trickery. Kasi di ba magician? Gumagamit siya ng magic. So, akala mo totoo, pero hindi pala. So, sa madaling salita, mukhang nalinlang, di ba? Saka yung minamagic niya nawawala, di ba? Yung naging invisible. So, usually, may kinalaman din siya sa loss. So, ganon. Ang senaryo dito, paulit-ulit na problema ay third party. Hindi pa naman break dito burden nga to, sabi. Parang hirap na yung tao sa kwento na to. Kasi nga, paulit siyang niloloko ng partner niya. Pwede nga rin foreigner to Who knows? Foreigner yung partner? O nasa ibang bansa yung partner? O kayo mismo yung nasa ibang bansa? Pwede rin namang hindi foreigner, pero may isa sa inyo na nasa foreign land. Pwede rin long distance relationship. O kung di man to literally foreigner o foreign land, magkaiba ng religion, culture, ganun May something na iba sa nakaugalian. So, religion, culture, yun lang naisip ko, tradition. Kasi mukha na tong alien So, the world. Kasi iba-ibang bansa. Siyempre, pag bago ka sa lugar na yun, mukha kang alien. Di ba? Foreigner ka. So, yun nga naisip ko. Na parang dahil magkaiba nga ng pinagmulan, nationality, again, religion, culture, nagiging siya sagabal. Dahil di magkaunawaan. Iba-iba ang beliefs. So, dagdagan natin. Pero tingin ko sila pa rin dito. Present pa rin to. Saka paulit-ulit. Hindi siya first time. Ilang beses na. Actually. So, ang bida dito, Scorpio, di ba?
So, ito ending na, di ba? Kahit naman gumanito yan, gano'n. Yun pa rin yun. Pero, case to case basis. So, sabihin natin ending. Pero, bumaliktad. So, napigilan mag-end. O sabihin natin, nandun na sa breaking point. Pero, hindi pa tumatalon sa edge o ayaw pa mawala kahit toxic. Ganun eh. Sabihin natin, on and off yung connection. O sila pa rin. May ayaw. Pwede rin kasing ganun eh. Sila pa rin pero may isa sa kanila na kahit na present tong third party, eh ayaw pa rin mag-give up. Nag-hold on pa rin dun sa relasyon o connection. So ito, depressed. Depressed yung isa sa kanila. Sabi dito, depression eh. Focusing on the negative, disillusion. Kasi, sino bang hindi madidepress kung na-take advantage ka dito. Kasi binigay mo na lahat-lahat, nagtiwala ka, binigay mo na lahat ng energy, pera, effort. Ano ba? Effort, energy, love, effort, time, money. So parang ang dating halos binigay mo na lahat. Pero hindi nasuklian o hindi na-appreciate. Niloko pa rin kasi nga tinake advantage. Eh ano tong Knight of Swords natin? Yung isa kasi sa kanila, ito na siguro yung nagloloko. Masyado siyang unpredictable o tawag dito, restless yung mind. Gusto lagi ng adventure, masyadong curious. Hindi mapirmi sa isang lugar. Lalo na yung utak niya. Lagi nag-iisip. So, ganun ang nangyari dito. Kaya yan, lagi siyang nai-involve sa third party. Saka masyado siyang smooth talker. Either ginusto niya talagang makahanap ng iba o yung manok na mismo yung tumutuka sa palay. Kumbaga, yung ibang tao mismo yung lumalapit sa kanya. Ganun eh. Masyado siyang curious nga. Impatient, impulsive, ito pa lang. Intellectual, daring, rebellious, assertive. O yan. So, anong potential ng kwento na to? Potential outcome. Tingnan natin. May babae na tayo dito, probably 60 years old. Pero, di-describe ko.
Kunin nyo lang yung info na tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Saka yung mga description ko, usually invento ko lang yun. So, kaya kayo na lumugar. Kung ano sa mga sasabihin ko yung tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So, game. Ito, pag nakita ko to, 60. Senior na to. 60 years old and above. Late adult. Nanay na to. Ay, wait lang. Nanay ba to? Ito nanay. Pero pag nakita ko tong ganito, edi wala siyang anak. Senior, walang anak. Sabagay, wala naman lumabas na family card dito. O, pwede rin namang may anak. Wait lang. Wala rin lumabas na partner nito. So, yun nga, pwedeng single. Oh. Single and may karelasyon. I mean, walang anak. Hindi kasal. Walang anak, hindi kasal. Walang stable job. O baka walang work. Nowadays, pwede rin naman siguro may anak. Pero single mom. O hindi siya kasal. Pwede ganun. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Pero ano to? So, ang dating sa akin, may hope tayo. Pero bumalik yung 3 of Wands. Parang wala na siyang tiwala o wala na siyang hope. Ganun eh. Na maaayos pa yung connection. Kasi masyadong toxic. Saka present pa rin yung cheating, oh. So, itong babaeng to, probably siya, may anak. Sabihin natin 60 years old and above. O kung di man applicable, nanay siya, pero hindi kasal. Nagli-live-in lang sila nung asawa niya. Tapos yung asawa niya may kabit. Parang ayaw na nito makipag-ayos kasi itong dalawa. Sabi dito, lack of foresight. Tungkol sa renewal. So, renewal ng relasyon, healing kasi to. So, lack of foresight na maayos pa. Kasi nga, toxic yung partner niya. So, parang ang dating hindi na masaya tong babae. Ayaw na niya makipag-ayos. So, give up na siya. Kasi, sa bagay, sabi rin naman doon sa unang mga lumabas dito, paulit-ulit na lang yung cheating, di ba? Kahit dito sabi, cheating no? Saka to yung card ng evilness. Lahat ng katoksika nandito na. So, ayaw na ng babae sa partner niya kasi masyadong toxic. So, again, yan ang potential outcome sa tinakbo ng wedding. Pero, tingnan natin dito. Dagdagan natin ng 2 card. Ay, 3 na. So, advice na to, love your shadow, accept and work with the flaws in yourself so you can learn.
to accept others as they are. Engagement, your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. So, anong advice dito? Regardless kung anong age na nitong nanay dito, parang ina-advise na magmahal na lang siya ng iba. Sa bagay, yun din naman ang lumabas dito. Ayaw na niya makipagayos. Na para bang kapag pinagtuunan niya ng pansin yung sarili niya, may darating na someone new. Ganun eh, parang may ma-attract siyang someone new. So again, kailangan niyang mahalin muna ang sarili. Baka doon na siya ma-engage kung di pa kasal. Kasi ganun dating dito, parang di pa siya kasal. Pwedeng nanay, pero hindi pa kasal. Pero doon sa tinakbo ng reading natin, sila pa eh, di ba? Pero yung future outcome, tingin ko makikipaghiwalay na itong babae dun sa asawa niya. Kasi masyadong toxic. Hindi nagbabago. So, tingin ko kung ilalet go niya yung partner niya at pagtutuunan niya ng pansin yung sarili niya, eh may ma-attract siyang someone new at baka doon na siya ma-engage. So, sabi dito, mahalin daw niya ang kanyang anino o ang kanyang kahinaan para matutunan din niyang mahalin yung kahinaan ng ibang tao. So, eto, yung possible partner ng Scorpio sa kwento na to para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Pisces. Pisces ulit. Pisces ulit oh. Jupiter to eh. Ay, Sagittarius pala to. So, Temperance ay Sagittarius. Ito kasi nakita ko eh. Jupiter. Ito pala. So, Sagittarius, paano ba to? Ganon. Anak yan. Anyways. Sabi dito, Pisces, Sagittarius. Sino naman yung darating na someone new? Scorpio. Kapwa Scorpio. Aries. O Leo. So, alin man dito ang pwedeng maging possible zodiac sign ng someone new. At dito naman yung possible zodiac sign ng current partner. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.